arrest warrant laban po kay Apollo Kibuloy. Eh di siyempre, yung unang bugso dyan ay yung alab ng damdamin ng mga Yes. taga-riyan. Talaga namang ganun na lamang. Kaya pag nakikita nila si General Nicolas Torre, ay nagpupuyos din yung kanilang damdamin. Ay, siyang Oh. pangunahing nandyan para mag-implement ng warrant eh. Siya ang director ng PNP Region 11. Ang pinupunto nga lang natin dito, pati tuloy yung religious organization na dating kinaaniban itong si General Torre ay nakakaladkad at dinadamay pa nila. Bakit? Ano doon sa ba kanilang galit. Ano ba ang aligasyon nila dyan laban kay General Torre? Ay, yan. Kita-kita, viral naman to sa social media. Sinasabi po na, General Torre, tama na yan. Tigil nyo na yan. Huwag na kayo, Iglesia ni Cristo ka pa naman. Diba? Ganun eh. Iglesia ni Cristo ka pa naman. Ganito, ganyan na sinasabi. Ayun. Pero dapat maging malinaw dyan. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Una po, hindi po totoo. Na? Sapagkat ngayon po, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Yun po ang katotohanan. Sa pambihirang pagkakataon, kinumpirma na ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo na tiwalag na sa kanilang religious group ang kontrobersyal na general na si Nicolas Torre III matapos makaladkad ang pangalan ng iglesia sa hindi kaaya-ayang balita. Matapos kamuhian ng maraming Pilipino sa di-umano'y pangunguna sa paghalugog ng KOJC compound at pag-uutos sa PNP officials at sa mga kasundaluhan ng hindi bababa sa 3,000 bilang. Tila mahaharap ngayon sa panibagong kontrobersya ang general na si Nicolas Torre III. Bukod sa tila pangunguna nito sa nasabing operasyon ng KOJC, matatandang nakaalitan din ni Torre ang mismong mayor ng Davao City na si Baste Duterte. Ayon mismo sa buong detalyadong balita, hindi man dinisclose ng nasabing Iglesia ni Cristo ang dahilan kung bakit tiniwalag sa nasabing religious group ang general na si Nicolas Torre III. Isa lamang raw ang pinakapinupunto ng balitang ito. Hindi na kaanib ng INC ang nasabing general at hindi raw natutuwa ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa tila pagkalagkad ni Torre sa pangalan ng kanilang sekta. Marami sa mga Pilipino ang natuwa sa balitang ito kung saan matagal na raw nilang inaasam na matiwalag sa nasabing makapangyarihang religious group ang pinakakinamumuhiang pulis sa Davao City. Dahil bukod raw sa labag na sa batas ang ginawa nila sa KOJC compound, labag na rin daw ito sa simpleng karapatan ng mga tao. Sa katunayan, nagbigay pa ng kanilang appreciation message ang ilang miyembro ng Roman Catholic Church sa pagkakatiwalag ni Torre sa samahan ng iglesia dahil pinatunayan lang raw ng INC na nakikinig sila sa hinaing ng taong bayan, lalo't hindi na raw maganda na makaladkad pa ang kanilang pangalan ng dahil lamang sa ginagawang kabalbalan ng general na si Torre. Ayon mismo sa kanya naging full comment Facebook post, yan ang patunay na talagang nag-e-exist ang karma sa mga taong gumagawa ng masama. Not for anything, pero now, siguro safe to say na ito ang hagupit ng kapalaran kay Torre. Maybe this is the price of what he did to those innocent members of KOJC. Hindi ko alam, pero when I heard the news na talagang tiwalag na si Torre sa INC, para akong nanalo sa bingo. Medyo weird yung feeling, pero ang saya ko dahil nakinig ang iglesia sa hinaing ng mga tao. I'm a Catholic, but I do respect everybody's belief. Pero aaminin ko, medyo na-off ako nun sa INC nung parang hindi sila nagbibigay ng reaksyon dun sa ginagawa sa Davao, especially sa KOJC. Kasi kilala si Torre na member ng Iglesia ni Cristo. So ang papasok sa isip ng mga manonood, sana na magitan ng INC sa mga kabalustugan ni Torre. Pero in the other side pala,
INC is making a move to remove Torre from their religious group. Hindi ko alam kung kailan, pero as per what the confirmation came from the church member of INC and some TV and news personality, they authenticated the news. May nagsabi pa na umalis daw si Torre ng kusa sa INC. But no, hindi raw yun ang totoo. Tiniwalag pala talaga siya. Ang sabi pa, nilabag raw ni Torre ang ilang sagradong kautusan ng iglesia. Not sure kung ano yon, pero ito raw ang basis ng iglesia para itiwalag si Torre sa makapangyarihang sekta. So ang masasabi ko, deserve. Isang sampal yan kay General Torre na kahit mga karelihiyon niya, hindi na natutuwa sa mga ginagawa niya. Good job, INC! Pinatunayan niyong wala kayong kinikilingan. Basta nagkamali sa inyong kautusan at sa karapatang pangtao, itinitiwalag niyo talaga kahit sino pang Poncio Pilato. Matapos ang full controversial trending comment post ng nasabing netizen sa social media na tila kahit mga Katoliko raw ay natuwa sa balitang tiniwalag ng iglesia ang nasabing pulis na si General Torre, ang pinakakinamumuhiang general sa Davao City na siyang nanguna sa operasyon na halugugin ang KOJC kahit labag na raw ito sa batas. Matatandang ginigil din ni General Torre ang Davao City Mayor na si Baste Duterte matapos ang tila samot-saring human rights violation di umano na kinumit ng general sa pagpasok sa KOJC compound. Ngunit ang pinakamagandang balita raw para sa maraming netizen, sa wakas, kumpirmadong tiniwalag na ng makapangyarihang Iglesia ni Cristo sa kanilang samahan ang pinakakinamumuhiang pulis sa Davao City na si Nicolas Torre III, na kahit mismong ang mga Iglesia ni Cristo ay tila hindi natuwa sa kanyang pinaggagawa matapos makaladkad ang nasabing pangalan ng Iglesia ni Cristo sa hindi kaaya-ayang balita. Ito nga raw ang isa sa pinakamabigat na kakaharapin ni Torre bukod sa patong-patong na kasong isinampa laban sa Ano ang iyong magiging reaksyon matapos kumpirmahin ng ilang mga news and media TV personality ng INC na tiwalag na sa Iglesia ni Cristo ang kontrobersyal na general na si Nicolas Torre III?